Tama ang narinig. Tuloy ko lang ang ganyan kayo na, no? Tuloy ko lang yung kanina, Angge, yung meeting na kwentuhan. Yung adjustments, no? Parang walang take two, talagang tuloy-tuloy lahat yung rehearsals. Well, of course, kung galing ka naman talaga ng TV, medyo doon ka unang kakabahan, di ba, na paano pag nagkamali ka, since wala naman talaga akong background, hindi naman ako talaga nag-aral ng mundo ng theater. Siyempre sila may mga experiences talaga, di ba? Basic o major. Ako, zero. How's the first day? Well, yung mga first 2 days ng rehearsals, paulit-ulit ko dinadoubt yung sarili ko na bakit ko siya pinasok pa, bakit ko siya ginawa, kaya ko ba talaga. But of course, lahat ng yun, sinasabi ko sa buong team, like kay Tita Piwi, sinasabi ko sa director namin, kay Direk Tony, na ito yung mga struggles ko, and of course, very helpful sila para ma-overcome ko lahat ng fears ko. Angge, ano ba ang story ng Don't Meow for Me Canteon? Well, hindi ko siya makukwento dito, but let's just say na itatalakayin namin kung kumbaga ang kultura ng Pilipino tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga nila sa mga taong mahal nila at hanggang kailan mo gagawin yun at kailan mo ba pipiliin naman ang sarili. Okay. How was Piwi supporting you pala? Very collaborative kasi yung experience talaga namin every day or every rehearsal day na meron kami. So, sa mga simpleng batuhan ng mga ideas, suggestions, doon pa lang, busog na ako, marami na talaga akong natututunan. And minsan kapag meron akong mga feeling ko hindi ko mararating na emotions, lagi siyang nandyan na, what if ganito ko gawin, mas mararamdaman mo ba? So, ano pala siya, talagang palang, work of art ang paggawa ng isang teatro. Ano reaction ni Greg nung nalaman niyang tinanggap mo to? Very excited. And alam lang naman yung schedule ko. Para of course, very hands-on kaming dalawa sa anak namin. Right. So, doon lang naman medyo nahirapan ng umpisa. But ngayon, wala na kayang-kaya na. Are you excited for your kasamahan sa showbiz to watch you on stage for the first time? Of course, excited ako. And gusto ko talaga din kasi ma-encourage yung mga kasamahan natin sa industry na pwede naman tayong tumawid, diba? I-explore natin and palawakin natin. Kumbaga, explore natin yung mga kaya pa natin gawin. And mag-invest pa tayo more sa sining, diba? Palawakin natin yung sining natin. Start na ba ito ng full-time comeback mo na again sa pag-showbiz ulit after the break? Well, of course, kaya ko rin naman siya tinanggap para siyang slowly testing the waters kung paano ba talaga, kaya ko na ba talaga ulit iwan full-time. Hindi naman full-time, pero mas matagal ako mawawala sa eksena sa bahay namin. So, paano ba yung magiging kumbaga dynamics namin as a family. And so far naman, so good. Nakikita ko naman na parang kinakaya naman namin, especially with me. Parang ako ba, kaya ko ba talaga na nalalayo ako ng matagal sa anak. Of course, they're based in Subic, and kapag may work ako, nandito ako sa Manila. May mga offers na ba? Yes, but for now talaga, nandito yung focus ko. So, nagkakaintindihan naman kami ng management na after this, bibigay ko na ulit yung attention ko sa kanila. TV, movie, ano ba? For now, nasa movie siguro para ma-shorter din, diba, yung ibibigay mong oras. Naikwento ni Direk Andoy na nagsabi ka sa kanya na gusto mong mag-theater. Sinungaling yun. Kaya sinabi raw niya kay sa festival director, kaibigan niya. Tapos hinihanap ka ng kung saan ka maganda. Kahit naman siya handpick din eh. Well, matagal ko nang dinidiscuss sa kanya na gusto kong mag-workshop. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga once na nag-decide na ako na okay, sige, babalik na ako sa acting. But of course, isa yon, mag-workshop pa ako. Gusto ko talagang matry yung mundo ng theater. Alam ko yung hard work na ginagawa niya. Of course, kasi nga alam ko naman, dahil theater actor si Direk Andoy, and may mga kaibigan tayo na talagang sanay na sanay gawin to. And lagi akong, kumbaga, talagang ina-admire ko yung galing at husay ng mga theater actors.
So, nung nabigyan nga ng opportunity, tinanong lang din ako ni Sir Marco, nilapitan niya ako habang nanonood kami ng isang play. Sabi nga niya ay kung gusto ko mag-BLM. Then sumagot lang din talaga ako, sure, nang hindi ko alam yung sure na yun, kung sure ba ako. And then after siguro a week, pinadalan na ako ni Direk Andoy ng script. And lahat ng to, siya talaga yung tumulong. And of course, dahil galing sa kanya, mas naging confident ako na alam kong hindi niya papadala sa akin yung script nang hindi niya na, kumbaga, na-imbestigan lahat. Sino bang makakatrabaho ko, sino artista, sino director, sino playwright, and everything. Kailan yan, ilang araw ang shows. So, nung lahat ng yon sinabi niya sa akin, kinabahan ako kasi parang nakita ko, oh gosh, parang gusto ko, parang kaya ko. And then, eto na nga ako ngayon. What really pushed you to do this? I really wanted to explore. Gusto ko talagang palakihin at kumbaga gusto ko subukan lahat. Ayokong tumigil na meron akong palaging malaking question mark na what if gawin ko to and then lumipas na lang lahat ng mga gusto kong gawin tapos babalikan ko yung sarili ko na may regrets na parang sayang no kung inuohan ko yung mga chances na yun sana wala akong mararamdaman ganito. What if it's not Direk Andoy ang nag-push sa'yo? Or nagbigay ng script or nag-make ng way? Babalik pa rin ako kay Direk Andoy at magtatanong ako sa kanya na ano sa tingin mo, diba? Isa talaga siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. So na-feel mo yung parang na-virginize ka ng theater? Kasi yung laging biruan naman dito, mga virgin sa theater, tapos ayan. Mararamdaman ko pa lang siguro sa first show. Oh. But nung pag nagkikritiking kami, medyo ano talaga, yun yung mga una ko naramdaman at talagang grabe yung sigaw ko dun sa backstage, nasusuka ako, parang feeling ko mahihimatay ako. Pero, well, lahat ng yun, ina-advise na ako, sige lang, gamitin mo lang yung kaba mo, gamitin mo lang, parang feeling ko, wala ka naman din choice eh, di ba, pinasok mo na to eh. So yun, nasigaw lang ako ng sigaw para lang din ma-relax yung joke ko dahil feeling ko lalabas nga ako ng stage na narinigas ako, ganyan. At insecure nga sa'yo, nagbibiro si Direk Andoy, insecure siya dahil sold out na raw kayo. Mas nakakakaba yun eh. Yeah, Pero sold out na kayo? Yes, ang alam ko. Hindi naman lahat ng araw, pero yung mga important dates, yung opening and yung finale namin is sold out. Kasi naging exciting talaga na biglang, may Angelica Panganiban this year, the Virgin Love Fest. Well, alam niyo, ako din naman pag nagta-travel ako, or kahit dito, di ba, pagka meron mga parang kang ina-idolize na artista, or alam mo nasa TV and film siya, parang gusto mo rin siyang mapanood sa theater kasi alam mo na mas mahirap yun, di ba? And meron ka talagang chance na makita siyang umarte ng live. So, ibang experience yun. Kaya din siguro maraming na-excite.